kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo bumabalik sa banal na misa para ipabasbas sa Diyos ang ating buhay, ang paparating na linggo, ang ating mga araw. Alam natin, kung wala siya, wala tayong lakas. Kung wala siya, wala tayong kagalingan. Kung wala siya, wala tayong tuwa at kapayapaan. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin ang Diyos na gumagabay sa ating buhay, sa mga pagkakataon naging makasarili tayo, aminin natin ito, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makakairal kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin. Siya ay si Naaman. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi,
Ako ba'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit inyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako, tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Pharpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinman tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling, doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang ipinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba, kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang ang Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos, sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamtin ang pagtubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati, at nagkaroon na matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo ng Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinabi-dami ng mga ketongin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman, taga Syria, ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng mga nasa sinagoga na marinig ito. Nagtindig sila at pinagtabuyan siyang palabas. Sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuti at masayang kalagayan. Amen? Pinagdarasal po natin hindi lang mabuting kalagayan, kundi isang masayang kalagayan. Amen? Meron pong isang kwento tungkol po sa isang pari. Minsan daw po nilapitan siya ng isang babae. Sabi nitong ali sa pari, "Father, bakit parang ako yata yung pinariringgan mo sa mga homily mo?" Tanong po ng pari, ano pong homily? Ano pong sermon? Sumagot po itong babae, itong ali, sabi niya, yung pong tungkol sa chismis. Pag nagsasalita po kayo tungkol sa mga chismosa, parang ako po yata yung tinutukoy nyo eh. Sumagot po yung pari, sabi niya, "Bakit po? Chismosa ka ba?" Tumahimik po yung babae. Tumalikod, umalis na lang. Ano po sa tingin niyo? Tinamaan? Mga kapatid, tanong ko lang po sa inyo, no? Pikon ka ba? Madali po ba kayong ma-offend ng iba? Kung pikon ka at madali kang magalit, ito po ang gusto kong unawain niyo. Para mapikon ka, kailangan mong pahalagahan ang opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo. Para magalit ka, kailangan mong dibdibin yung sinasabi nilang masama tungkol sa iyo. Amen? So remember that, my dear friends. To be offended, you must value other people's opinion about you. To be offended, you must put into your heart the evil, the bad things that other people are saying about you. Amen? Ibig sabihin, hindi ka mapipikon kung hindi mahalaga ang kanilang opinion tungkol sa'yo. Amen? Hindi ka agad magagalit kung hindi mo didibdibin yung masama na sinasabi nila sa'yo. Kapag narinig mo, ilabas mo. Kung alam mo sinisiraan ka ng ibang tao, may masama silang balak sa'yo, gayahin natin ang ginawa ng ating Panginoon. Dumaan lang siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Kasi totoo po yung kasabihan, ang pikon ay talo. Amen? Kaya nga, mag-ingat po kayo, mga kapatid, dahil ginagamit ng demonyo ang pagkapikon mo para ilayo ka sa kagustuhan ng Diyos. Understand this. Learn this. Offense is the trap of the evil one. Offense is what the devil is using to derail you, to keep you from doing God's will. Tingnan niyo po ang nangyari sa Ebanghelyo. Nangangaral daw ang ating Panginoong Jesucristo sa Nazareth. Noong una,
Hangang-hanga pa, bilib na bilib ang mga tao sa Kanya. Pero nung nagsalita na ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa katotohanan, ano ang nangyari? Nagalit daw yung mga tagapakinig niya. Nasaktan yung pride nila. At dahil napikon sila, ano po ang ginawa nila sa ating Panginoong Jesucristo? Aba, pinagtabuyan daw siya, nilabas daw siya doon sa sinagoga. Dinala siya doon sa mataas na burol. At gusto daw siyang itulak. Gusto siyang patayin. Isipin niyo po yun. Dahil napikon sila, muntik pa nilang mapatay ang mismong anak ng Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag nasasaktan ang pride mo, nawawala ang tamang pag-iisip mo. Kaya sa unang pagbasa, narinig naman po natin ang kwento ni Naaman. Isa po siyang makapangyarihan na general. Pero may sakit daw po itong si Naaman, ketong leprosy. Sinabi po ng propeta si Eliseo, maligo ka dun sa ilog ng Jordan. 7 beses maglublob ka dun. At kung kayo pong mga hindi pa nakapunta sa Holy Land, hindi man po kayo mai-impress kung makikita nyo ang Jordan River. Hindi po ito malinaw, maputik, medyo marumi. Kaya nga po, itong si Naaman, nagalit, napikon din. Sabi niya, bakit dyan pa sa Jordan River? Mas marami pang ibang mas malinis, mas magandang ilog. Sabi pa nga niya, akala ko naman, lalabas yung propeta, pagdadasal niya ako, gagawa siya ng isang himala. Na-insulto daw si Naaman. At halos hindi siya gumaling dahil lang sa kanyang pride. Buti na lang, may nakapagsalita sa kanya. Buti na lang, may nakumbinsi sa kanya. At sinabi sa kanya, kung mahirap ang ipapagawa sa'yo, papayag ka, gagawin mo. Simple lang naman yung inuutos sa'yo, bakit hindi mo gawin? At doon po nagpakumbaba itong si Naaman. Nung sumunod siya, anong nangyari? Nagkaroon ng himala, gumaling siya sa kanyang sakit. Luminis ang kanyang balat, naging balat daw siya ng isang sanggol. Mga kapatid, ito po ang problema. Baka minsan, hindi ka pinapagaling ng Diyos. Hindi dahil ayaw niya, pero kung hindi, dahil pikon ka. Baka hindi ka tinutulungan ng Diyos. Kasi baka may galit ka sa iyong puso. Amen? Anong isang hadlang bakit hindi tayo nakakatanggap ng bendisyon sa Diyos? Ang ating kataasan ng loob, ang ating pride. Aminin natin, minsan o madalas, napipikon tayo. Amen? Napipikon ka pag pinagsasabihan ka ng misis mo. Napipikon ka kapag tinutuwid ka ng magulang mo. Napipikon ka kapag sinasabi lang naman ang totoo. Kaya tandaan po natin, ang pride, madaling mapikon. Pero, ang kapakumbabaan, ang humility, mahirap magalit yan. Ang taong nagpapakumbaba, marunong magtiyaga. Amen? At ang taong nagtsatsaga, may nilaga. Ang ibig sabihin, may pagpapala, may bendisyon. Amen? Ang taong punong-puno ng pride, konting salita lang, sumasabog na agad. Di po ba? Pero ang taong nagpapakumbaba, kahit na pagsalitaan mo, kahit na makarinig ng masama tungkol sa kanya, ngingiti lang. Hindi dahil siya'y mahina, o hindi dahil alam niya ang tunay na mahalaga. Amen? Ano ang tunay na mahalaga? Yung manatili kang mabuti kahit na meron silang ginagawang masama sa iyo. Amen? Dahil ang mga nagmamataas, ibabagsak yan ng Diyos. After the pride comes the fall. Don't forget that. Kaya nga mga kapatid, kung gusto mong sumunod sa Diyos, gusto mong pagpalain ka niya, huwag kang mapipikon. Sabihan mo yung katabi mo, bawal ang pikon. Bawal ang pikon. Pag nag-aaway kayo ng asawa mo, bulungan mo, bawal ang pikon, sabi ni Father. Kung gusto daw natin maging masaya ang ating pagsasama. Amen? Huwag mong gagawin sentro ng buhay mo yung opinyon ng ibang tao. Ang mahalaga, hindi ang sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Ang tunay na mahalaga ay kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Amen? Dahil kung makikinig ka sa ibang tao, masisira ang loob mo.
Pero kapag pinakikinggan mo ang Diyos, doon lumalakas ang iyong puso, ang iyong loob. Maganda pong pagmunihan ngayon. Magandang itanong, who has offended me? Who is that person who is blocking my blessings? Kanino ka napipikon? Baka yan ang dahilan bakit hindi mo naririnig, tinatawag ka ng Diyos. Gusto kang basbasan ng Panginoon eh. My dear friends, we are challenged today. Please be quick to forgive. Be willing to cast out the offenses of other people. Don't let anger suffocate you. Please stop becoming bitter. Kasi kung alam mong tunay na mahalaga sa buhay, hindi mo papapasukin ang galit sa puso mo. Dahil ang galit naninira at ang galit ang naglalayo sa iyo, sa Diyos at sa iyong kapwa. Kaya nga mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kung mas mahalaga sa iyo ang opinyon ng ibang tao, madali kang mapipikon. Hindi ka tunay na magiging masaya. Pero kung mas mahalaga para sa iyo ang katotohanan, ang salita ng Diyos, magiging malakas, magiging matatag, at mapupuno ng kapayapaan ang puso mo. Amen? At kapag naging matatag ang puso mo, kahit na magsalita sila laban sa iyo, kahit na merong naninira sa iyo, kahit na merong nang-iinsulto sa iyo, ngingiti ka lang at sasabihin mo, Lord, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam sa puso ko. At yun ang tunay na mahalaga. Manatili ka, kapatid, na nagpapakumbaba. Tahimik kang sumunod sa Diyos. At makikita mo, araw-araw, gaganda ang buhay mo. Magiging malusog ang iyong pangangatawan. Magiging payapa ang iyong loob ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos ng may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang na Kristiyano, naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming makapangyarihan, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus, kung hindi mo kami akayin sa Kanya, gawin mo kaming lahat kaisa niya upang kami ay makasama mo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang. Sa dulot mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kay isa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay,
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Natanong mo na ba sa sarili mo? Pikon ba ako? Bakit ka napipikon? Ibig sabihin, mas pinapahalagan mo ang opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo. Napipikon ka kasi pinapasok mo yung masamang sinasabi ng iba sa puso mo. At napipikon ka dahil nasasaktan ang pride mo. Gusto mong mawala ang pagkapikon mo? Gayahin mo ang Panginoon, lumakad ka lang diretsyo, lumayo ka sa kanila. At para mawala yung galit mo, pikon mo, at pride mo, isa lang dapat ang pinapahalagan natin. Walang iba kundi ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang tingin ng Panginoon tungkol sa akin. Di po ba? At para mawala yung iyong pagkapiko at para manatili ka nagpapakumbaba, kailangan pakinggan mo, pahalagan mo ang tingin ng Diyos, ang salita ng Diyos tungkol sa iyo. Kapag focus ka lang kay Lord, magiging mas masaya ka, mas malusog ka, mas payapa ka. Kapag focus ka sa mga opinyon ng ibang tao sa iyo, mawawala ka, magwawala ka. Amen? Kaya tanong mo sa sarili mo, sino ba yung mga palagi mong pinakikinggan na kung saan nasasaktan lang ang iyong damdamin?
patawarin mo sila, at pagpatuloy mo lang pinapagawa ng Diyos sa'yo, diyan aapaw ang himala. Diyan ka pagpapalain ng Diyos. Hindi kakaunti, kundi sobra-sobra. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.